Magandang oras mga ka-Golden Boy. Breaking news, ito na ang araw na ayaw ni Bato na dumating sa kanyang buhay. Ito yung ipapaaresto na talaga siya dito sa Pilipinas at meron ng utos ang DOJ sa PNP, NBI na hulihin si Bato at of course hindi gagawa ng kilos ang mga yan kung walang warrant of arrest. Kaya sa palagay ko ay meron. Kaya ito, courtesy sa atin ng ANC Digital News, itong nakakabiglang balita ngayon na aarestuhin na simula ngayong araw na ito si Bato de la Rosa. Kaya Bato, tago ka na ng tago at takbo ng takbo ay narito na. Nariyan na, papunta na riyan ng PNP at ang NBI. Dalawa na yan, hindi lang NBI ha. Kaya bilis-bilisan ang pagtatago. Ito ang balita, courtesy ng ANC Digital News. Just joined us. Piece of breaking news this afternoon. DOJ Secretary Vida there saying that the PNP and the NBI are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. We, as always, will not drop the ball on this one. The past few days have seen, the senator resurfacing at the Senate just to help the minority then take over the presidency for a change of leadership eventually after casting his vote and after a gun shooting incident at the Senate, which is now the subject of an investigation by the CIDG, the PNP, and the NBI. He left the premises of the Senate. We are now getting a feed from the DOJ. Let's listen in. Have to jive or to coincide with the factual circumstances. So depende po yan. Kung may mag-aid and abet, well, maraming pwedeng maging charge. Perhaps obstruction to justice. But all these things kasi, right now, we could only speculate. Right? Until we have the facts ascertained wholly. Hintayin na lang po natin. No? Attorney, point of clarification lang. Is this the first time the DOJ issued such order to enforce the arrest warrant of ICC against Senator Bato de la Rosa? This will be the first time that, no, okay, so just to be clear, the warrant, ICC warrant has always been valid and enforceable. Okay, it was unsealed May 12. The government... Alright, so ito nga ay tungkol sa warrant of arrest na international warrant. Ito yung galing sa ICC kung saan pinagdebatihan na ito ng maraming luminaries, maraming magagaling na attorney at lahat unanimously ay nagsasabi na ang warrant galing sa International Court kapag yan ay kinikilala ng isang bansa katulad ng Pilipinas ay pwedeng direkta ng iserve ito kay Bato de la Rosa. Pero binigyan pa rin ng gobyerno ng benefit of the doubt ang pag-aresto na ito kaya binigyan sila ng pagkakataon na makapaghain ng motion na TRO sa Supreme Court. Pero ang nangyari, binasura ng Supreme Court ang TRO ni Bato de la Rosa kasama ang kanyang mga palpak na attorney na nagpapaasa. Yumayaman, tumataba ang bulsa ng mga attorney na yan dahil sa kahit alam nila na talo na ang kanilang kliyente ay kanila pa rin pinaglalaban ito at pinagsasabihan ng positive na mga salita para mabuhayan pero ang totoo patay na. 'Di ba mga kababayan? Kaya ito ang katotohanan. Tama talaga yung sinabi ng mga luminaries ng mga attorney na wala na. Kapag ganyan na kinikilala ng Pilipinas ang ICC at dati tayong membro nito ay balido na. Valid na yung international warrant para arestuhin si Bato. Pero para hindi brutal yung pagka-aresto, dapat mayroong panglaban konti si Bato. Kaya binigyan si Bato ng pagkakataon na sumiti ng apila sa Supreme Court, humingi ng TRO. Pero ang nangyari, walang grounds para bigyan si Bato ng TRO. At ang desisyon ng Supreme Court, majority, siyam yung bumoto na maestrado sa Supreme Court, siyam ang bumoto na ipaaresto si Bato. 5 ang opposing, isa yung nang-abstain. So nangyari 951 vote sa Supreme Court pabor
sa pagbasura sa TRO ni Bato de la Rosa. Kaya ayon na naman sa mga luminaries, hindi akong nagsabi nito, sa mga galing na mga attorney sa Pilipinas, na kapag binasura na ng Supreme Court ang TRO, ay pwede nang arestuhin si Bato de la Rosa. Pero pwede pa rin maghain ng another motion for reconsideration, pero ganun pa rin dahil kinikilala ng Supreme Court ang International Warrant of Arrest ng ICC, ibasura pa rin ito ng Supreme Court ang pangalawa nilang motion for reconsideration. Kaya walang ibang puntahan si Bato kung di ICC. Kailangan tanggapin na lang ni Bato sa maluwag sa kanyang puso't damdamin na talagang nagkasala siya. In every action there is an opposite reaction. Batas ng kalikasan yan. Pero sa batas ng Diyos, nagsabi na huwag kang pumatay. Diba? 37,000 na tukhang, tapos sabihin na walang kasalanan, hindi pwede. Kaya kailangan pagbayaran ang mga kasalanan. Alright, so nandun na nga si Digong, kasi alam ni Digong na ganyan talagang mangyayari. Walang remorse si Digong sa nangyayari. Pero si Bato, grabe. Siya yung hari ng iyakan ngayon sa Pilipinas eh. Grabe yung kanyang mga memes sa social media, iyak ng iyak. Okay, balik tayo dito sa spokesperson ng DOJ. Recognize it as valid and enforceable. Okay, the directive now is to enforce it. Bakit tinatanong nyo siguro, bakit now, di ba? Well, we know that previously, when the warrant was attempted to be served onto Senator Bato at the Senate Hall, di ba, in Senate, there was a defense launched. No? Para sabihin na natin na it was the Senate itself, to be clear, factually, the Senate granted him protective custody. So, in respect, in deference to the Senate as a co-equal branch of government, courtesy to them, the directive then was to stand down. Okay, that's one factor. The other factor would be our deference to the courts. Because at that time, alam natin na may pending petition, right, for application for TRO as an interim relief with the Supreme Court. So now that the factual circumstances have changed, diba? First of all, he's no longer under protective custody of the Senate because he's not in the Senate. Second, the application for TRO has been denied outright by the Supreme Court. So iba na ngayon. That's why this directive is being done now. Pero wala pong earlier order nung May 12 to enforce the arrest warrant. Well, of course, the warrant, it was attempted to be served at that time, di ba? So operationally, hindi na kailangan ng order eh. Well, of course, the warrant, it was attempted to be served at that time, di ba? So operationally, hindi na kailangan ng order eh. Alright, so ito nga yung nililihis ng mga DDS na senator ang tungkol sa warrant. Sabi nila, peke daw na warrant yung dala-dala ni Trillanes, peke daw yung warrant na dala ng NBI. Ang warrant na yan ay galing sa ICC, International Court, at ang International Court ay kinikilala ng ating saligang batas. Nandyan yan sa saligang batas natin na kinikilala natin at karamihan ng ating batas ay nakapattern sa international law. Kaya kapag International Court, dapat ay kilalanin natin ang Pilipinas. At hindi lang yan, nung kapanahonan pala ni Depensor ay pumirma pala tayo sa Rome Statute. 7 daw nakasama ni Depensor na mga senador ang pumirma dyan sa mga panukala sa Rome Statute na yan. Hindi ako tiyak niyan, pero yan ang sabi ni Attorney Cristina Conte ng ICC Attorney to the Philippines, mga kababayan. Kaya ito na yung araw talaga na wala na talaga. Sinabi na yan ni Cristina Conte na wala ng legal remedies si Bato. Ang natitira niyang legal remedies ay yung pag-submit ng apila na TRO, Temporary Restraining Order, ngunit binasura kaagad ng Supreme Court at balak nilang magsumiti ng motion for reconsideration, pero siguradong ibabasura din yan kasi nakakainsulto yan sa Supreme Court na hindi makikinig ang kampo ni Bato at hindi maka-accept ng realidad na mayroon talaga siyang pagkakasala, kaya kailangan lilitisin siya doon sa International Court. Dahil nga kung sa Pilipinas ay mayroon silang immunity ni Digong, kaya hindi sila pwedeng malitis dito kasi nga mayroon silang hindi lang immunity kundi impunity
impunity, yung hindi sila tatabla ng batas sa Pilipinas. Kaya ang nababagay sa kanila ay International Court, yan yung nasa ICC. Alright mga kababayan, anong masasabi nyo dito sa breaking news na ito na kahit ako akala ko na matagal-tagal pa ang pag-aresto kay Bato. So ito ay totohanang pag-aresto na talaga dahil mayroon ng utos sa Executive Department at sa Chief Executive siguro, sa Presidente. Galing ang utos na yan kasi sobrang ng panggugulo ni Bato eh. Ang Senado ay ginagawa na nilang entablado ni Robin Padilla ng shooting. Palibhasa si Robin Padilla ay bad boy, mahilig ng armas. So ang script ay shoot out. Grabe, first time in the history na nagkabutas-butas ang Senado dahil sa mga bala ng mga nagdadrama diyan na duwag, wala namang kalaban, klarong-klaro sa CCTV na acting-acting lang nagpaputok sila. Pero nasisira ang reputasyon, pinagtatawanan ang Senado ng buong mundo dahil sa kagaguhan ni Bato de la Rosa at sa scriptwriter na Robin Padilla at Cayetano. Alright, anong masasabi niyo mga ka-Golden Boy? Pag-i-comment na lang sa ating comment section. Ako'y magpapaalam na. God bless us all. At sa mga bago pa lamang sa channel, maraming salamat sa pag-subscribe. Hanggang sa muli, paalam at ingat ang lahat.